ang kanyang kamera at gamit ang kanyang motor. Isa-isang iniikot ni Rider Eric Gatmaytan ang iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Patunay ito na wala ka mang budget ay pwede ka pa rin maglakbay. Sundan natin ang kwento ng kanyang buhay. Sari-saring kwento, iba't ibang larawan. Sakay ng kanyang motorsiklo, nabuo ang istorya ng buhay ng 29 na taong gulang na si Eric Gatmaytan. Start ako magmotor, high school pa. Pero in terms of touring and going to different places, I started 2008. So, 6 years na halos. Taong 2008 nang unang isulat ni Eric ang kanyang karanasan sa pagbabiyahe. Inilathala niya ito sa kanyang blog na The Pinoy Rider. Sinundan ng mga mambabasa ng kanyang blog ang biyahe niya sa iba't ibang parte ng Pilipinas sa loob ng 5 taon. From Luzon, Visayas, and Mindanao, total of 40 plus provinces. From Abra to Apayao, Quirino, Surigao del Norte, Agusan del Norte, and buong Bicol, naikot ko na. At nang tanungin natin siya ng next voyage niya, hindi pa ubos ang listahan niya. Go to Mindanao. I'm planning to do it solo, lalo na din sa mga medyo delikadong lugar down south. Sa Luzon, sa Aurora, and in Visayas, siguro Guimaras. Marami namang kaibigan si Eric, pero pagdating sa kanyang ekspedisyon, gusto niyang mapag-isa. Iba talaga ang trip ng rider na si Eric. Dahil ang simpleng biyahe, gusto niya kakaiba. Ginagawa niya ito, di lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa bansa. Yung passion ko lang for traveling ang nandyan, as well as discovering the beauty of the Philippines. Kasi aminin natin, masyado talaga maraming magandang lugar sa Pilipinas. Yung ibang lugar talaga kulang lang sa promotion. Bukod sa pagiging rider at vlogger, abala rin si Eric sa pagtatakbo ng kanilang family business sa Parañaque at sa Cebu. Sa kabila nito, napaglalaanan pa rin niya ng panahon ang pagpaplano at pag-aayos ng susunod na biyahe niya. Kakaibang pakiramdam at saya raw ang naibibigay ng pagbabiyahe kay Eric. At sa pamamagitan ng vlog niya, nabibigyan ng ibang riders ng mga bagong kaalaman tungkol sa daan at destinasyon. Bilang Pinoy rider, para kasi sa akin, sobrang enjoy ako magmotor eh. And na-realize ko na hindi lang yon ang kailangan kong gawin, meaning hindi lang pagmumotor. Dahil sa pagsusulat ko, marami kong mga tao na nabibigyan ng advice and information. Katunayan dahil sa mga sinusulat niya, nabuo ang samahang tinawag nilang Pinoy Riders Club. Meron akong group, pero for short rides only. It's a group that gets together once in a while to have weekend rides sa mga malalapit. So basically, ang requirement lang is you have to enjoy riding. Isa ang membro si Archie Morales sa umiidolo kay Eric. Na-inspire ako dun sa ginagawa niya kasi you don't get to see every day na may nagtatravel mag-isa using motorcycle. And for me, ako din kasi mismo backpacker by heart. So, Eric inspired me to step it up, another level. Nagbibigay din siya ng mga tips kung may pupuntahan kang lugar and where to stay, what to eat, what to do. Biyas ang Pinoy Rider Month kung ituloy ng ilan si Eric. Di pa rin maaalis ang kaba ng kanyang ina sa tuwing bumabiyahe siya. Nung nagpaalam siyang bibili daw siya ng motor, doon pa lang, hindi ko na gusto. For a long time, bago niya ako na-convince na payagang bumili ng motor. So, yung motor, di ba, alam ko, pang dito-dito niya lang yun. Dahil nga sa sikip ng traffic, para imbis na mag-auto, mas mabilis nga naman makakarating pag motor. So, I gave in, umuuna na ako, sige, bili ka na ng motor. Until one day, sabi niya, mag-out of town lang daw siya. It was just later on that I learned na yung out of town niya pala ay covering the whole of Panay Island. So, may Roro, may
Mindoro, may Batangas, kung ano-ano na yung naririnig kung totoo man yung sinasabing sleepless nights. The whole time na nasa kalye siya, I was not sleeping at all. Pero I figured na he was more of a responsible rider than the rest. Kasi nakikita ko na hindi lalabas yan pag walang helmet. Paniniguro ni Eric sa inang nag-aalala, disiplinado naman daw siya sa kalsada. Madami ng mga lugar at mga probinsya ako napuntahan. Pero isang bagay lang ang hindi ko nakalimutan, ang safety gears. Nandiyan yung riding boots, riding jacket, pati yung gloves, at ang pinaka-importante, full face na helmet. Naniniwala raw si Eric na ang pagmamotorsiklo ay hindi lang basta pagsakay ng isang sasakyan, kundi siya na rin itong paghubog sa pagkatao ng isang rider. Figuratively, literally kasi oras pa lang para bumiyahe ka ng ganong kalayo. Actually, hindi pala oras araw So, ilang araw yung minsan kailangan mong puhunan para lang makapunta sa isang probinsya sa Visayas or Mindanao. So, for me, talaga napakalaking part din ng buhay ko. And natututo ako ng maraming bagay. Isa na doon, disiplina. Hindi ka pwedeng, let's say, babara-bara lang pag nagmamotor. So, hindi pwedeng pag labas mo ng bahay, larga ka na. Hindi pwede yun. Dapat disiplinado ka. Kaya payo ni Eric sa mga nagnanais sumunod sa yapak niya. Huwag magsawang tahakin ang biyahe ng buhay, gaano man ito kahirap. Para sa mga motorcycle riders, siguro enjoy riding kasi napakadami talagang magagandang lugar sa Pilipinas. But of course, understand the risks involved. Hindi lahat pwede sa solo ride. Enjoy mo yung pagmumotor pero at the same time, be disciplined enough. Don't forget your motorcycle gears, lalo na yung helmet mo. It will really save your life. Tara, samahan at sundan natin ang biyahe ng ating proud Pinoy rider. Ako si Eric Gatmaitan, the Pinoy Rider. Samahan niyo ako ikutin ang buong Pilipinas. Nakakabilib talaga ang lakas ng loob nitong si Rider Eric na ikutin ang buong Pilipinas ng mag-isa. Saludo sa iyo, ang Vroom Vroom TV. Kung gusto niyong sundan ang kwento ni Rider Eric, bisitahin niyo lang ang PinoyRider.com. At malay niyo, maging kayo ay magsulat mismo ng sarili niyong kwento ng buhay sa motorsiklo. Susunod sa Vroom Vroom TV, by Vroom Vroom. Featuring